tanan. In the gospel last Sunday, sa atong ebanghelyo ni atong Domingo, Jesus did something that would offend many people. He praised the one who was sitting and doing nothing over the one who was serving. Kinsa nakadumdum sa atong gospel reading last Sunday, no? In Luke chapter 10 verses 38 to 42, naghisgot kini may tungod ni Marta og ni Maria, no? Ang duha ka mag-igsuon that are very close to Jesus. And nakita nato nga ang duha ka mag-igsuon, they have different approaches, no? Naa sila lahi-lahi nga pamaagi. Si Marta na busy sa pagpangandam tungod kay naa si Ginoong Hesukristo, while si Maria na busy usab sa pagpaminaw kang Kristo. Okay, we can see, makita nato nga duha ka buok ka kinaiya, okay, sa duha ka tawo. Mao na nga ang title sa atong teaching karong gabi una is Odiam et Serviam, no? It's a Latin phrase for I will listen and serve. Tinuod si Maria walay gihimo kundili naara siya sa tiilan ni Ginoong Hesukristo na mati kaniya, samtang si Marta ang iyang igsuon na busy sa pagpangandam alang sa mga bisita. Ug miingon si Kristo kang Marta nga gipili ni Maria ang labing importanteng butang. Mary chose the better part. No, nasayod man ta sa story nga ning reklamo si Marta. Ingon siya nga, Ginoo, dili baka manumbaling nga ang akong igsuon, no? Wala mo tabang nako samtang busy kay ko diri. Okay? But Jesus told Marta, 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 nganong nabalaka man ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. O gihimo o gipili ni Maria nga himuon ang labing importanteng butang. We live in a world obsessed with doing, even in ministry. Nagpuyo kita karon sa kalibutan wherein ang kalibutan karon grabe ang emphasis nga dapat magpakabisi kita. Maunay tawag sa kalibutan karon, dapat mabisi kita. Dili na ta pwede nga mag-relax-relax. Mao na atong kalibutan karon. Even sa atong pagkakristohanon, dagan mga Kristohanon karon, busy kaayo. Nag-preach, nagpakaon sa mga kabus, nagsangyaw, nag-ayo sa mga masakiton, nag-implementar og mga programa sa simbahan. Pero what if sama ni Marta gihimo nato ning mga butanga, okay, kining mga maayo nga mga butang, apan wala ta diha sa presensya sa Dios. Okay, kay mga igsuon, we can preach about God yet we do not know about God. Pwede ta makasangyaw sa Ginoo pero wala kita kailas Ginoo. Pwede ta makapakaon sa atong mga kaigsuunan nga mga kabos, na magpa-feeding program ta, feeding ministry, uban pa outreach, pero wala nato nahimua para sa Dios. We have ministers sa atong panahon karon nga dili na mamalandong og maminaw sa Ginoo. Kay ilang pilion ang mga microphone, instrumento, vestments, mga titulo. Daghan karon ang alagad sa Ginoo nga dili na maminaw sa Ginoo. Kontento na lang sa kung unsay ministry nga naa nila. Daghan mga nag-volunteer karon sa mga buluhaton sa simbahan, pero wala magpakabana o magbali-bali kang Kristo diha sa Eucharistia. Daghan mga Kristohanon karon nga panahon nga
suod sa ilang mga followers sa social media, pero dili sila suod sa ilang amahan nga naa sa langit. We are feeding others while we are starving ourselves spiritually. Kusog ta magpakaon sa uban, pero atong gigutom ang atong kaugalingon spiritually. Mga igsoon, the church does not need more Marthas who forget to listen to God. Mga igsoon, ang simbahan wala nagkinahanglan og dugang nga mga Marta nga busy kaayo sa buluhaton sa Ginoo pero dili maminaw sa Ginoo. Ang iglesia or ang simbahan nagkinahanglan og daghang mga Maria nga naay pagpaubos or mapaobsanon nga mulingkod sa tiilan ni Kristo og maminaw kung unsay buot niyang isulti. Okay. Question. I asked this question last week to somebody. Si Mary ug si Martha, ang pangutana, kinsa sa ilang duha ang insakto? Di ba? Most of us maingon ta nga si Maria ang insakto. Pero nagsulti ba ang Biblia nga sayop si Martha? Wala. Dili, mga igsoon, dili sayop mga lagad. Dili sayop ang gihimo ni Martha. Tanawa ang setting para masabtan nato. Okay? Si Martha ug si Maria, sila ang tag-iya sa balay kung asa mi sulod si Jesus. Isip tagbalay, ilang responsibilidad nga unsa man mutagad sa ilang bisita, di ba? Kita kung naatay bisita, alangan man ang atong bisita mao'y magkuri-kuri sa atong balay. In fact, maulaw pa gani ta. Kasi sila'y magkuha sa baso, sila'y pa'y mangukab sa rep. No? Dili, kita gitagbalay, kita may host. Okay? So, insakto ang gihimo ni Martha. Nag-andam siya. Kaya may mga bisita lagi. Labi na kay, ang iyang bisita, walay lain sa Ginoong Jesucristo. Pero, mangutana mo, nga naman nga, na-rebuke siya ni Ginoong Jesucristo. Okay? Tungod kay matud pa ni Ginoong Jesucristo, mas gipili ni Maria ang labing importante nga butang nga angay himuon ni adto nga panahon. Okay? Mo na nga kita, usahay, magpakamarta rata. Busy kita mga lagads Ginoo. Pakabisi ta sa simbahan, sa ministry. Pero ang kuno natog sa dili, puro na lang ta Marta usahay. Wala tayo paminaw-paminaw sa Ginoo. Ang question, kanang atong pagpakabisi, maubagid na ang insaktong panahon para ana? Mga igsoon, there is a time for everything. Naay panahon para sa tanang butang. Naay panahon nga mag-alagad ta sa Ginoo. Og labaw sa tanan, naapoy panahon nga dili sa ta mag-alagad sa Ginoo kundi dili maminaw ta. Og naapoy panahon nga mag-alagad ta sa Ginoo while naminaw pud ta niya. Amen. Okay? Muna atong kailangan karon sa panahon. Take note of this. Busyness is not holiness. Dili but pasabot nga busy ka sa pagpangalagad sa Ginoo diya sa simbahan, balaan ka na. Activity is not intimacy. Dili but pasabot nga daghan kag katungdanan sa simbahan diya sa gingarian sa Ginoo. Suod na lang kay mos Ginoo, intimate na kay kas Ginoo. Jesus is not impressed by our outstanding efforts. Dili ma-impress ang Ginoo kung unsa ta ka maayo sa pagpangalagad.
Kung unsa ang atong pagpaningkamot sa atong pagpangalagad, dili ma-impress ang Ginoo ana. He wants our hearts, particularly a heart that is willing to sit down and listen to what He says. Ang ipangita sa Ginoo sa ato, ang kasing-kasing nato, kasing-kasing nga andam nga molingkod og maminaw kung unsay gusto niyang isulti kanato. Not all who are busy are fruitful. Dili tanan nga busy kaayo sa pagpangalagad sa Ginoo mabungahon. Ato nang timan-an. Just because you are doing a lot doesn't mean you are growing a lot. Dili bot pasabot nga daghan ang imong gihimo para sa gingharian sa Ginoo. Dili bot pasabot nga nitubo pug ka or nagbabungahon pug ka. Just because you are moving, it doesn't mean you are going somewhere God wants you to be. So bantayono nato. Porket present ta permi, simbahan, perfect attendance ministry, attend practice, dili nabot pasabot nga suod na kay ka sa Ginoo. Dili nabot pasabot nga nagbabungahon na ka. Sometimes we think, as long as I am active in the ministry, it's okay. Usahay, magunahuna ta nga, as long nga, aktibo lang ko sa akong ministry, wala na ako napasagdan na akong katungdanan, okay na. Sometimes, ingana atong thinking. You can be busy, but you are dry. Pwede ka nga magpaka-busy sa mga butang sa Ginoo, pero ang imong spiritual life, uga. Okay? In John chapter 15, nagsulti si Kristo nga siya kuno ang matuod nga punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Kung nakabuwag daw ta sa paras, sa punuan, mamatay ang sanga. Mga igsoon, ang sukod sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili kung unsa kadaghan ang atong gihimo para sa Ginoo, kundili unsay bunga ni ining tanan. Mao na ningon si Kristo nga, you will know them by their fruit. Ang sukdanan sa Ginoo sa ato mga igsoon, kung unsa ang bunga sa atong kinabuhi. Now, the question is, kana bang imong pagpangalagad karon sa Ginoo? Namunga ba na? Namunga ba ka ana? Napaduol ba kag samot sa Ginoo? Nilawom ba ang imong prayer life? Nahimo na ba inong kang mainampuon kaayo? Sukad nga nag-alagad ka sa Ginoo, nagpakabisi ka sa Ginoo? Kay kung wala ka na mo nga, may pagmuundang ka na lang. Take note ha, kung wala ka na mo nga ni anang imong pagpakabisi para sa gingharian sa Ginoo, may pagmuundang na lang ka ana. Kay wala gyud gapon nay kalampusan. It's nothing, anuman. Tungod kay unsa may pulos. Busy ka kaayo sa simbahan. Busy ka kaayo sa imong mga responsibilidad sa ministry. Pero wa man ka mutubo ana. Unang pangutana, nahimaya ba ang Ginoo ana nga wala ka mamunga? No. In fact, putlon gani ka. You will be cut off from the vine. Sunugon ka. You can be present in all your ministry practices and even Sunday masses, but you are absent in your personal time with God. Pirmi ka makita din sa simbahan. Kada Domingo, midweek, makita ka pirmi. Pero pag abot sa imong personal nga panahon para sa Ginoo, absinot ka. Ang imong presensya, makitaan pirmi din sa simbahan, kada activity sa simbahan, makita ka.
Pero sa mata sa Ginoo, dili ka makita. Take note of this. It's not about the many things that you have done para sa Ginoo, but the depth of your intimacy with God. Mga igsoon, ayaw pagtanaw sa mga butang nga imong nahimo para sa Ginoo. Kay ang gisukod sa Ginoo dili ang gidaghanon sa imong katungdanan, but ang imong kalawom, ang kalawom sa imong pakigrelasyon kaniya. It's not about the impact that your ministry has done towards others, but your obedience towards God. Wala gitanaw sa Ginoo kung unsay epekto sa imong ministry ngadto sa uban, kundi kung unsa ang imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Tinuod, si Marta, gihimo niya ang pagpakabisi uban ang gugma. Tinuod, gihimo na ni Marta uban ang gugma. Wala siya nagpakabisi aron nga maglikay-likay ni Kristo. No. He was practicing love in action. Ug maayo na siya. Pero kung atong tanawon, kung atong i-apply sa practical nga sitwasyon, kung mubisita di ay ta og laing tao, dili man ta mubisita tungod kay makikaon ra ta, di ba? Kung muadto tag sa laing balay, no? Mubisita ta sa atong higala, paryente, kauban sa simbahan kinsa pa na. Ang imo ba ring tumong nga bisita dito kay makikaon ka? Pagsulod nimo sa ilang pultahan, diretso ka dayon dito sa rep, manungkab ka dayon? Dili oy. Gawas kung patay gutom jud ka. Kay kabot ka diretso sa rep. But no. Kung mobisita ta, we go dito sa pamilya, sa tagbalay nga atong gibisita. Ang atong tuyo is we want to be with them, makig-uban ta nila, no? To connect, okay? To share our presence with their presence. Okay? Ug mao na ang nasabtan ni Maria during the time when Jesus visited them. Let's not misinterpret Martha, no? Dili nato i-misinterpret si Martha. Kasi she did nothing wrong. Wala siya sayop nga gihimo. It's just that wala lang niya na-realize nga dili mao ang iyang gihimo adto nga panahon. Tungod kay ang pinaka-importante nga buhaton during that time when Jesus visited was to drop everything og maminaw kang Kristo. Mangutan ako sa inyo, kung si Ginoong Hesukristo mubisita sa inyong balay, sayangon bagod na ninyo ang bisag isa lang ka segundo na dili makapaminaw sa iya, dili makaistorya sa iya. Mubisita si Jesus Christ sa inyong balay, maingon lugar ka nga, Lord, balik na ko Lord ha, time sa Lord, kay magmerkado sa ko. Magmerkado sa ko kay mag-andam ko para nimo. What if pagbalik nimo wala na siya diha? Nakuha ninyo ang punto? Mga igsuon, what Jesus was pointing out kang Martha, nga niingon siya nga gihimo ni Maria ang pinaka-importanting butang is she spent time with God. Try to think of this. Una-unaan ninyo ni. Do you think moreklamo ka si Jesus, moingon siya nga, unsa man nga balay ni nga masay andam pagkaon pod? Do you think mana ka sa Ginoong Hesukristo nga pag andam sa dito og pagkaon ka? Unsa man tagbalay diha ga? Kapoy man magsige tag istorya way kaon. No, it's not. Kung naatay bisita sa atong balay mga igsuon, as much as possible dili ginato biyaan. Di ba? Isip tagbalay. Nanong biyaan man nimo? That's very disrespectful sa imong bisita. Na ikaw tagbalay, wa ka magbali-bali, wa ka mag-entertain sa imong bisita. Basic kay na nga etiquette, no? Never leave your guests
Especially kung ikaw ang host, kung ikaw ang tag-iya, ang hingtungdan. That's very disrespectful. Mauna nga, when Martha did not understood, sadyang wala nasabtan ni Martha kanang butanga, mo to nireklamo siya ni Ginoong Jesucristo. Ginoo, dili ka manumbaling nga sultian ng akong igsuon nga tabangan ko dinhi. Okay? To listen is one of the most powerful forms of love. Ang pagpaminaw usa kini sa mga powerful or gamhanan nga pamaagi or pagpakita sa gugma. When we listen, we are showing that we love and that we care. Kung maminaw di ay ta, nagpakita na nga kita concerned, kita nag-amuma, kita nagtinguha, og labaw sa tanan kita nahigugma if we listen. Dili sayang ang pagserbisyo or pagpangalagad ni Marta. Okay? Dili to sayang. Pero kung priority ang atong hisgutan, mas gipakita ni Maria nga importante ang pagpaminaw sa Ginoo. Kay ang gikinahanglan sa Ginoo ato nga panahon is ang kasing-kasing nga andam nga mamati. Okay? So, bisan pag unsa ta ka busy sa atong ministry, kung wala tay panahon nga maminaw sa Ginoo, useless imong pagpangalagad. Jesus was not being sentimental. Jesus was not kanang mura bag sentimental kay ang Ginoo nga mura siya og kanang emotional during that time. Gipakita niya nga presence matters more than performance. Gipakita niya nga mas importante nga naata, present ta. So, kinahanglan mamalandong ta karong gabiuna. Kining atong pagpakabisi diya sa gingharian sa Ginoo. Okay? Nitubo ba ta ani? Are we building up the kingdom of God? Or ato lang gibahugan ang atong garbo nato? No? Again, as I said earlier, busyness is not holiness. Bisan pag imo tanan ministry sa simbahan, imo tanan responsibilidad diha. Dili na pud pasabot nga balaan ka na kaayo or suod na mo kaayo sa Ginoo. No. Ang imo bang ministry nagpaduol ba na nimo og samot ngadto kang Kristo? Or nagdistract na Hinuo na kanimo nga dili nimo siya mabati og makita sa imong kinabuhi? Okay? Again, not everyone who is busy are fruitful. Maigsoon, it is important to have the heart of a listening servant. Importante nga makabaton kita og kasing-kasing sa katong kasing-kasing sa alagad nga andam nga mamati. A servant that is ready to listen and do what his master will say. Usa ka alagad nga andam nga maminaw or mamati og muhimo kung unsay isulti sa iyang agalon. Maunay kasing-kasing nga dapat natong panganduyon. Yes, sometimes we ask God, Lord, ihatag nako ang imong dihog, tagai ko grace nga mutubo ko sa akong talent, sa akong abilidad. Those things are good, to be exact.
Maayo na mga butanga. But sometimes, we do not listen to God. Di tag kapaminaw sa Ginoo. Mura nagkuan ba? Mura na og ka ng anak nga gisugo sa ginikanan dito sa tindahan. Pero nagdiritso-diritso man og lakaw. Kaya iyang hunahuna nga, tindahan ko paingon. Pero wa siya naminaw kung unsay gipapalit sa iyang ginikanan. Ang ending, unsay may tabo. Magbalik-balik ra gyapon. Unsa ganito imong gisugo, ma? Di ba? Kita, mura tag-ingana usahay. Kita nga nangalagad sa Ginoo. Di tagpaminaw sa Ginoo. Wag ta kabalo unsay atong tumong sa atong pagpangalagad. Alagad lang ta diretso And we are so busy serving sa Ginoo. Busy na kayo ta nangalagad sa Ginoo. Pero wala tagatubo ba? Kay ngano man, kay wa man ta naminaw unsay gisulti sa atong gialagaran, sa atong agalon, wala ta naminaw niya. Kamo mga ministers, nakapangutana ba mo before mo nag-alagad, before mo nagsugod nag-alagad sa Ginoo, nangutana ba mo nga Lord? Unsa may imong purpose nganong imo kong gibutang danhi nga ministry? Lord, unsa may purpose nganong naa ko dinhi sa music? Nganong mo kanta man ko? Nganong mo tugtog man ko? Lord, nganong mo sayaw man ko? Lord, nganong nagibutang ko nimo dinhi sa altar? Lord, nganong imo kong gibutang sa usher? Lord, nganong imo kong gibutang dinhi sa media? Nangutana ba tas Ginoo or nagdiretso-diretso lang pud gyud tagkuan? Mga lagad ko sa Ginoo. Kay, maigsoon, nindot kay ang tumong. Let's not misinterpret that. Nindot kay mong tumong. In fact, kitang tanan, gidasig yun nga mag-alagad sa Ginoo. Pero, pamati kung unsay isulti sa Ginoo. Wait for God's instruction. Mayroon ka nga, kabalo naman ko. Kay gamit, mga lagad ko sa Ginoo, kay gamiton ako niya akong tingog para magkanta og mga pagdayeg sa Ginoo. Well, that's true. Tinuod na. Pero the question is, maura ba gid na? Maura gid na? That's why, I gave a piece of advice sa music ministry. Taod-taod na ni. I told them nga, in order for you to release the anointing of God sa inyong pagkanta o sa inyong pagtugtog, tratuha ang kada practice ninyo nga pagsimba. Treat every rehearsal like worship. Kaya kung aya ra mo mag-worship nga sa maong Domingo na, you cannot release God's anointing nga naa sa inyo. But if in every practice or rehearsal, you treat it as worship to God, then walay pagduha-duha. In every Sunday, your service will become an anointed one. And it's not just kini nga tambag dili lang ni para sa ila, but para sa atong tanan. No? Kung maghulat pa ka og Domingo para magtarong ka diha, you're doing it wrong. Kay ayaw pag-expect nga ma-release ang anointing sa Ginoo on that particular Sunday kung sa pag-practice palang daan, you're not treating it nga pagpangalagad sa Ginoo. Sunday is not the day to serve God, but every day is is a day to serve God. Amen ba? Kada adlaw. Mao na nga ang definition sa worship is a lifestyle. Pag kinabuhi ang pagsimba sa Ginoo. Worship is not just every Wednesday, every practice, every Saturday, every Sunday. No. Worship is an everyday lifestyle. Part na ni sa atong kinabuhi. Dili ni mawala sa ato.
No? Amen ba mga ministers? Dili na mawala, dili na ingon nga, hala, Sunday karon da. Sige, kuan ko karon, minister ko karon. Ay, humana ang Sunday. Balik na sad ko sa akong pagka ako. It's not like that. Every day, every second is worship to God. Aside ba mo nga, kining title sa atong teaching karon nga, Odiam et Serviam. Actually, this is my personal motto in the ministry sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Odiam means I will listen. Serviam means I will serve. So giusa ng duha, I will listen and I will serve. And I plan to continue kini nga motto. Okay? For the rest of my ministry. And in fact, mao ni akong napili nga motto pag muabot ang panahon nga gitakda sa Ginoo nga mahimo kong obispo. Odiam et Serviam. I will listen and I will serve. Kay why kani nga motto? Tungod kay when I was a deacon 5 years ago, nakita nako nga na-realize nako nga dili lang igo nga mangalagad sa Ginoo di ay. The most important thing first and foremost bago ta nga makaalagad sa Ginoo is maminaw ta sa iya. Mo nang odiam, I will listen. Maminaw sa ta. Dili pwede mga igsuon nga dili ta maminaw sa Ginoo kay kung di ta maminaw sa Ginoo unsay direction sa atong kinabuhi, unsay direction sa atong pagpangalagad. That's why a lot of people, daghan nga mga nag-alagad sa Ginoo, wala maglahutay sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man, mainly because from the very beginning sa ilang pagpangalagad, they did not listen to God. Wala sila naminaw sa Ginoo. Ug tungod kay wa sila naminaw sa Ginoo, mauna nga na-burn out sila. Gikapuyan sila, naugtas sila. Unya ang pagpaminaw sa Ginoo mga igsuon, dili lang ni kausa, kaduha, katulo, kaupat, ikalima. Kada segundo maminaw kita sa Ginoo. Amen ba? Amen ba mga ministers? Maminaw kita. Because if we do not listen to God, how can God lead you saan pagdala sa Ginoo sa imuha sa iyang plano para nimo? You can be busy. You can be an active minister. But if you're not listening to God, what's the use? Okay? That's why there is a time for everything. Na ay panahon para sa tanang butang. There is a time to serve. And more importantly, there is also a time to listen. Okay? Tagahan tayong example. Midweek service. Did you realize nganong dili misa pag Miyerkules sa gabi? Because this is a time to listen. Panahon ni nga maminaw ta. Dili pwede nga sige ta alagad-alagad sa Ginoo. Ang suko na si Alicia. Dili pwede nga alagad-alagad lang tas Ginoo. Wa tay minaw-minaw. Mura na kwan ba? Mura ka anaog ka ng sige lang kag paambit sa Ginoo, paambit sa kamaayo sa Ginoo. Pero ikaw pod wala pud kay nadungog bahin sa Ginoo. Maugtas gid ka na. Okay? Sabtan ninyo? Kusog kay ka mga istorya sa uban para sa Ginoo, about sa Ginoo. Okay? Pero ikaw kidi man ka maminaw sa Ginoo, maugtas jud ka. No? Matingala na lang ka. Kay
ikaw ang nawala sa pagpangalagad. Katong imong sige istoryahan nimo may tungod sa Ginoo katoy naglahutay. Kay ngano man, sige man kakabahugan. Mga igsoon, dili pwede nga magsigil ng tagpakaon, unya kita mismo di ta mukaon. Sabtan ba? Okay? Mo nang kinahanglan pod nga mukaon ta spiritually. And we do that, og ato nang gihimo pinaagi sa pagpaminaw sa Ginoo, pagpaminaw sa iyang pulong, sa iyang mga pagtulunan, o pagkaon sa iyang balaan nga lawas ug dugo. That's how we do. That's how we feed ourselves. Ingana ang pagpakaon nato sa atong kaugalingon. Og pinakalabaw sa tanan, how can others listen to us if we do not listen to God Himself? Unsaon nat pagpaminaw sa ubang tao kanato kung kita mismo wala ta naminaw sa Ginoo. Kaya remember, okay? Dili sukdanan nga daghan tagihimo para sa Ginoo. Ang sukdanan unsa ganito? Bunga. Mao nang daghan mga Kristohanon masawayan nga Kristohanon mao ra gyapon kinabuhi. Ngano man kay walay bunga nakita. Mao ni atong panganduyon nga mamunga ta. Mamunga ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, pinaagi sa atong pagpaminaw sa iya. Okay? So, nasabtan ninyo, no, dili kontrabida si Marta ha? Dili siya kontrabida. Kidi man sad pwede nga magsigil ng tagpaminaw sa Ginoo. Unya ang atong gipaminaw wala nato gi butangan og lihok pinaagi sa atong pagpangalagad. Dili man pwede. Mga igsuon balanse ba? Sa mga ang ministry, ang trabaho, ug ang pag-eskwela, balanse. Dili pwede nga sige lang kag-eskwela. Di po pwede magsige lang kag trabaho. Dili po pwede magsige lang kag ministry pod. Pasagdan ni may mong pag-eskwela ug pagtrabaho. Sabtan ba? Balanse ni. Naay panahon nga mag-eskwela, naay panahon nga magtrabaho, naay panahon nga magpakaanak, naay panahon nga magpakaginikanan, naay panahon nga alagad kas Ginoo. Okay? So kung unsa ang tawag nimo ana nga panahon, buhata. Amen ba mga igsoon? That's why odiam et serviam. I will listen and I will serve. Sama ni kini ang pinaka-perfect nga example ani si Prophet Samuel. Speak to me, Lord, for your servant is listening. Sulti kanako Ginoo, kay ang imong alagad namati kanimo. A perfect example of a listening heart, yet also a heart that is ready to serve. Kasing-kasing nga andam nga mamati ug andam usab nga mag-alagad. Hinaot ingana ang atong kasing-kasing. That's why do not stop listening to God. Manang ayaw mag-undang pagpaminaw sa Ginoo. Even though daghan mga distractions sa palibot. And sometimes we think that we hear God, but the truth is, it's not God. Say nagunahuna ta nga nakadungog ta sa Ginoo, pero ang tinuod dili dito tingog sa Ginoo. That's why we have to be careful on that. Magbantay ta ana. Kay the wolf can disguise himself as a sheep. Kay ang lobo pwede nga magpatigpakaron ingnon nga karnero. Manang giingon nga wolf in sheep's clothing. Mga igsoon, how to determine the voice of God. So ano ito pag-ila sa tingog sa Ginoo? Number 1, the voice of God is the voice of truth. Ang tingog sa Ginoo, tingog sa kamatuoran. Kung bakak galing na imong nadungog, dili na tingog sa Ginoo. Amen ba? Ikaduha,
The voice of God will always lead you closer to Him. Ang tingog sa Ginoo kanunay nga magpaduol kanimo ngadto kaniya. Gignan man ko sa Ginoo nga magundang sa kuno kog ministry. Bantayan na. Kinsa nang tingugan na. Bantay ta. Dagan mga ilad karon. Ilad bisan unsa. Even in the church, dagan na nga deceive, dagan na nga ilad nga mga alagad sa Ginoo. Okay? Thinking that they are listening to God. But the truth is they're not listening to God. It's either lahik nga tingog or it's their own voice that they are listening. Either lahik nga tingog ang ilang nadungog or ilang tingog ang ilang nadungog. Especially kini bitang atong tingog ang atong paminawon, magbantay ta kay diri mosulod ang garbo. And this is the voice that Lucifer heard in heaven. Mao ni nga tingog ang nadungog ni Lucifer dito sa langit. Ang Diyos ra day si bahon. Ako di ay. Deception. Ilad, grabe nga ilad na. Thinking nga pwede niya malabuan ang Ginoo. That's why kita pod, no, especially ministers, do not become emotional ministers. No? Dapat kita nga nag-alagad sa Ginoo, dili ta mag-alagad sa Ginoo nga nagsalig sa atong pagbati, di ta magsalig sa atong pagbati. The moment nga magsalig ta sa atong gibati, kung unsay atong feeling karon, feeling nako murag kapuyan ko mag-alagad sa Ginoo, adi po ka mag-alagad pod. Feeling na ako karon kay murag feeling ako magpahulay sa ministry, pahulay pud ka pod. Ha? Kana gani imong pagbati imong saligan, impas gid ka. Paingon ka gid di mao. Minaw lang tas tingog sa Ginoo. Sama sa gihimo ni Maria nga milingkod. Abi lang nato usahay bitaw no nga ang pagpaminaw sa Ginoo is equivalent to doing nothing. No. Mo tay una ni Marta. Mo to nakareklamo sa Ginoo, Lord. Ipatabang sa na akong manghud nga kita ka nga nagtadtad pa ko diri basic ko naghuwa pa ko sa himbis na ning isda unya ako igsuon naara diya naglingkod-lingkod. Okay. Kay nga naman abi ni Marta kaw atoy pulos ang gihimo sa nga igsuon. No? But what Mary did was everything. Take note Si Mary, okay? Mary of Bethany. Mary of Bethany man ni siya. Okay? Mary of Bethany, kinaigsoon ni Martha. Listen to God. Tanawa ang anggulo Mary, the wife of Joseph, the mother of Jesus, also listen to God. Di ba? O sa gingon ni Maria, nga inahan ni Ginoong Kristo, be it done unto me according to your word. Mahitabo unta kanako kanang imong gisulti. Mary chose to listen to God. Now, here comes Mary of Bethany doing the same thing nga gihimo ni Maria nga inahan ni Ginoong Kristo na minaw sa Ginoo. That's why the Latin word fiat, okay? Fiat meaning, be it done unto me. Mga igsoon, are we also willing to listen? Okay? Are we also willing to serve? That's why we are called servants. Manang gitawag ta nga mga alagad. Because a servant will listen to his master. Ang usa ka alagad, okay? In the ancient times, kanang mga servants, mga ulipo na, mga pinalit ba? Kung sa atong panahon, kung moderno nga panahon, mga maid, no? Kung si tawag nato na boy, or sa pana din na.
Walay lain nilang tumanon kundili ang kabubuton sa ilang agalon. Kaya kung dili sila motuman sa ilang kabubuton sa ilang agalon, they will be punished and aside nga silutan, ibaligya sila dito sa lahi na pod nga agalon. Okay? Manang slavery sa una, kanang pagpangulipon. But now, as followers of Jesus, we are called servants not because kay mga ulipon ta. Okay? But now we are called servants tungod kay we are ready to listen and to serve our Master who is Jesus. Amen ba? Kay andam na ta nga mamati o mualagad sa atong agalon. That's why when you go home tonight, check your heart. Susiya imong kasing-kasing. Have I been listening to God lately? Namati ba kus Ginoo? Sa mga milabay nga adlaw, simana, bulan, tuig? Have I been listening to Him or have I was listening to myself? Kay diya sa atong pagpamati sa Ginoo, we will gain discernment, no? Makabaton ta gitawag nga discernment. Discernment is the ability to determine what is good and what is evil. Okay? Unya, pag wala tay discernment, mauna nga dali kay ta mailad. We are prone to deception, we are prone to lies. No? Bakak, pagpangilad, dali ra kay ta maigo anak kung di ta kabalo mo discern, muila. Okay? That's why this is my advice, especially sa mga young people. Even if nakita na nimo, nahibaw-an na nimo, kinsa ang giandam sa Ginoo para sa imo, do not stop listening to God. Ayaw pagsalig nga nakaplagan na nimo. Anytime, mawala na. If you stop listening. Same with us in the ministry. Dilibot pasabot nga, nakaalagad na ta sa Ginoo, nagundang na tagpaminaw saya. No. Kamo ug ako are not different. No? Kaming mga diakono, mga pare, mga obispo, dili may layo sa inyo. Dili but pasabot nga mga diakono, pare, obispo mi. Dili namin maminaw sa Ginoo. All the more that we will listen to God. Kay if we stop listening sa Ginoo, that's the time nga mabara ta sa atong pagpangalagad. We become stagnant. Mabara ta. Maunang laayo na din ta mga lagad sa Ginoo. Ang atong pagtanaw sa ministry, boring, balik-balik, wala na'y thrill, wala na'y kalipay nga naman. Ang atong pagtanaw, routine na lang ba? Balik mo, maura mangyapon, balik-balik. No. Kaniundang man kagpaminaw. You're not hearing instructions, fresh instructions from God to be exact. Wa man ka namati. That's why, may we all have a listening and a serving heart. Hinaot nga, not only this will become my motto, but hinaot nga, mahimo nato ning motto natong tanan, kining odiam et serviam. No? Sulat ninyo. A-U-D-I-A-M. Odiam et E-T. Tapos serviam. S-E-R-V-I-A-M. Odiam et serviam. I will listen and I will serve. Or I will listen and serve. Amen ba? Same gyapon. As I said, mao ni akong personal nga motto sa pagpangalagad. Mao ni akong drive. Actually, mao ni akong drive sa pagpangalagad karon.
Dili lang igo nga mga lagad ko sa inyo. Importante po nga mamati po ko sa inyo. As much as possible, I try to listen sa inyong tanan. Kay how can I serve you if I do not know what you need? Saan ako pag-alagad sa inyo kung di ko mamati sa inyo? It's not a one-man rule. It's not a dictatorship style of ruling. But this is servant leadership, servant nga pagpangalagad, no? Servanthood, to be exact. May we all become like Mary and Martha, mo nang punto, na may sama ta ni Maria o ni Martha. Dili ta bias ni Maria lang, di po ta bias ni Martha, sa ilang duha ta. Amen ba? Kay kung tan-awon nato sa history gyud, basahon nato ang Luke chapter 8. Si Mary, si Martha, napa na sila isa ka igsoon, si Lazarus. Katong gibuhi bitaw ni Jesus, ito namatay na inyang gibuhi niya. Kining tulo, no? They are the great supporters sa ministry ni Jesus, especially si Mary ug si Martha. In fact, ang trabaho gyud ni Mary ug ni Martha sa ministry ni Jesus, sila ang mangita og kwarta para ikasuporta sa unsa man ministry ni Jesus nga mag-adto og laing-laing lugar. Ilan na trabaho? Okay? And other women, mabasa niyo na in Luke chapter 8 verse 1 to 3. No? So, maigsoon, let's listen to God and let's serve Him. Amen. Announcement.